Magmula noong magkaisip si Sylvia, ay namulat na siya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan, lalo na sa mga aswang, sa kadahilan ng ang kanyang ama ay isang antingero na kalaunan ay naging manggagamot na rin matapos mamatay ng kanyang ina. Ayon pa sa kanyang ama, pinatay ang kanyang ina ng aswang doon sa lugar nila sa Leyte. 5 taon lang noon si Sylvia nang mamatay ang kanyang ina. Kasalukuyan noong buntis ang kanyang ina sa pangalawa niyang kapatid. Dahil sa may paparating na bagong supling, kaya napahilig ang ginang na magpunta sa Baratilyo o sa ukay-ukay sa bayan para mamili ng mga murang damit na pansanggol. Isang araw daw noon, pasado 3:00 ng hapon, ay umalis ang kanyang ina upang magpuntang muli sa bayan. Para hindi na mapagod at maistres sa ingay ng palengke, kaya iniwan si Sylvia ng kanyang ina sa kapitbahay nila na kumpare din ng kanyang ama, kinamang Sixto at Aling Julina. Oo, kapitbahay na iyong matatawag para sa kanila, kahit pa 5 minutong lakaran ang distansya bago makarating roon. Kasalukuyang wala ang kanyang amang si Mang Daniel dahil nagtungo ito sa kabilang bayan upang mag-deliver ng bigas sa kakilalang mayaman na madalas umorder ng bagong aning bigas mula sa kanilang maliit na palayan. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari sa ina ni Sylvia dahil noong dumating si Mang Daniel sa kanilang bahay ay naroon na ang walang buhay na katawan ng ginang. Tinakpan na iyon ng kumot dahil lubhang nakakadiri at nakakapangilabot ang sinapit ng ginang. Binutas kasi ang tiyan nito. Hindi lang ang sanggol ang nawawala, kundi kasama na rin lahat ng laman loob ng ginang. Halos mabaliw si Mang Daniel sa nangyari. Hindi niya matanggap na sa kabila ng pagiging mabuting padre di pamilya, ay iyon pa ang sinapit ng kanyang asawa at bunsong anak na nasa sinapupunan. Mag-aalas 7 lang noong dumating si Mang Daniel sa kanilang bahay. Medyo ginabi siya dahil pagkagaling magbenta ng bigas ay namili na rin siya ng mga pagkain at iba pang kailangan nila sa bahay. Medyo natagalan pa siya sa paghahanap noong matamis na pagkain na marshmallow na siyang pinaglilihian daw ng kanyang asawa. Tulala si Mang Daniel nang makita ang sinapit ng asawa. Agad niyang hinanap kung nasaan si Sylvia. Nag-aalala kasi siya na baka tinangay na rin ito ng aswang. Wala namang nagsabi sa kanya na aswang ang gumawa noon sa kanyang mag-ina. Ang sinasabi lang kasi ng kapitan na baka raw isang baliw o di kaya taong lango lang sa droga ang may gawa noon. Pero dahil sa isang antingero si Mang Daniel, kaya alam niyang aswang ang may gawa noon sa kanyang mag-ina. Agad siyang hinila ni Mang Sixto at sinabing huwag mag-alala dahil nasa sa kanila si Sylvia. Idinaan ito ng kanyang asawa bago nagpunta sa bayan para hindi raw mapagod sa biyahe at pag-iikot. Kahit papaano ay para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib noong malamang ligtas ang kanyang panganay na anak na si Sylvia. Magmula noong maganap ang karumalduman na pagpatay sa ina ni Sylvia, ay sinimula ng patasin ni Mang Daniel ang kanyang kaalaman sa panggagamot para magamit niya na rin ang kanyang mga pinanghahawakang mutya. Halos 1 buwan ring nawala si Mang Daniel sa lugar nila upang magtungo sa mainland Samar kung saan nakatira ang kakilala niyang isang babaylan. Doon siya nagsanay sa paggamit ng kakayahang espiritual para sa pakikipaglaban sa mga aswang, pati na rin sa panggagamot. Mula sa simpleng karamdaman gaya ng mga pilay, lagnat at nalilisang buto, hanggang sa mga sakit na bigay ng elemental. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay nakabalik na si Mang Daniel sa kanilang lugar sa Leyte. Doon niya sinimulan ang pagtanggap ng magpapagamot, pero dahil sa ang bilin sa kanya ng kaibigang babaylan,
na huwag maniningil mula sa mga magpapagamot. Kaya sa hapon lang siya nang gagamot mula alas 4 ng hapon pagka-uwi niya galing sa bukid hanggang sa bago mag-alas 10 ng gabi. Dahil sa dalawa na lang sila sa buhay, kaya kung nasaan si Mang Daniel ay naroon din ang anak niyang si Sylvia, kasama niya palagi. Isang araw noon, pagkalipas pa lang ng katanghalian, ay nagsisimula ng kumulimlim ang paligid. Nagsalita ang batang si Sylvia. "Papa, dumidilim na oh. Baka maabutan na naman tayo ng ulan nito. Madudulas na naman ako pag uwi natin." "Oo anak, kukuha na lang ako ng madadala nating kamuting kahoy para sa order ni Ninong Sixto mo. Tapos uuwi na tayo. Tapos bukas, doon ka muna sa kanila ha. Dahil sa palayan ako magtatrabaho. Mainit doon at wala kang mapagpapasilungan." "Papa, susama ako sa iyo sa bukid. Kahit doon lang ako sa kawayanan iiwan, okay lang." "Hindi pwede anak, kasi masyadong malayo sa akin yung kawayanan. Kapag may kumuha sa iyo doon, ay hindi ko mapapansin. Gusto mo bang dukutin ka na lang bigla ng mga aswang?" "Ayaw po, Papa." "Papa, sila rin po ba ang mga aswang na pumatay kay Mama?" "Oo anak mga salbahe sila. Kapag nakita ko ang mga iyon, sisinturunin ko sila para maparusahan sa ginawa sa iyong mama." "Papa, bakit sisinturunin lang po? Dapat po gamitin niyo yung matalas ng itak. Hiwa mo sa liig nila." "Hala anak, sino namang nagturo ng ganyan sa'yo? Masyado ka namang brutal." "Yun po ang dapat sa kanila, Papa, kasi kinuha nila ang mama ko." Wika pa ng batang si Sylvia habang naiiyak. "Ay, wag na nga natin pag-usapan yan, nalulungkot ka na naman eh. Bakit nga pala ayaw mo kapag iniiwan kita kina Maring Julina? Sinasaktan ka ba nila doon o kinukurot?" "Hindi po." Bakit nga ayaw mo na iiwanan kita doon?" "Kasi si Ninang, ayaw ako payagan maglaro sa labas ng bakuran nila. Tapos kapag kakain, dapat daw kumain ako ng gulay. Tapos kapag tapos na kumain, kailangan pang matulog sa tanghali. Hindi niya raw ako bibilan ng merienda at ice candy kapag hindi ako natulog. Bad siya, Papa, madamot siya sa akin." Natawa naman si Mang Daniel sa hinanakit ng anak. Akala niya kasi ay baka pa sikreto na itong sinasaktan ng ninang, kaya ayaw na iniiwan doon. Malaki ang tiwala niya sa mag-asawang Sixto at Julina dahil nakikita niyang sabik sa anak ang mag-asawang iyon. Parang tunay na anak na nga ang turing nila kay Sylvia. Pati ang mga bakuna ni Sylvia sa health center ay si Aling Julina ang nagdadala. Makikita talaga na minahal na nila ito. Madalas ding bilhan ng bagong damit sa bayan kapag nakakapagbenta ng banig ang ginang doon sa bayan. "Oh, halika na anak, uwi na tayo. Tamang-tama, maaga pa. May oras pa tayo para magluto ng masarap na ulam." "Ano bang gusto mong ulam mamayang hapunan anak?" "Sabaw po ng tinulang manok, tapos barbecue hotdog." "Ha? Ganun? Kawawa naman ang manok, sabaw lang ang kukunin mo sa kanya." Bakit ayaw mo ng karne tsaka papaya?" "Sawa na po ako doon, Papa eh. Madalas kasi iyon ang ipaulam sa akin ni Ninang Julina. Pero kapag sa hapon, kanin at barbecue hotdog ang pinapakain sa akin." "Wow, iba ka talaga anak. Espesyal ang mga kinakain mo eh. May merienda ka pa palagi doon. Tapos ayaw mo sa kanya?" Hindi naman po sa ayaw. Ayoko lang na palagi niya akong pinipilit. Kasi ayoko noon. Tapos sasabihin niya hindi raw ako lalaki kapag hindi ko sinunod ang pinapagawa niya at yung pinapakain niya sa akin." "Ay anak, makinig ka kay Papa ha. Sa nakikita ko, walang masamang ginagawa sa iyo si Ninang Julina. Gusto niya lang na maging malakas kang bata, hindi sakitin at mabilis lumaki. Kaya dapat sundin mo siya. Lalo na kapag pinapatulog ka niya ng tanghali. Kasi kapag hindi ka natulog, kahit matanda ka na, ganyan ka pa rin kaliit." Papa, bakit si Mang Kanor? Palaging tulog doon sa may tindahan ni Aling Sitang. Hindi naman lumalaki." "Iba naman yun anak.
Lasing kasi yun, kaya palagi mo nakikitang tulog. Oh, halika na. Sakto na itong nakuha kong kamuting kahoy. Magluluto raw kasi si ninang mo ng puto na kamuting kahoy bukas. Tulungan mo siya ha. Ayaw niya naman po akong patulungin, Papay. Pinapatulog niya lang ako. Ganun ba? E di ayos yun, para hindi ka na mapagod. Kakain ka na lang pagkagising. Oh, halika na. Wika pa ni Mang Daniel sa anak, sabay hila sa kamay para alalayan ito papatayo. Habang naglalakad sila ay napansin nilang may umaaligid sa kanila. Parang nakasunod na nasa talahiban banda at pagapang ang lakad kasi hindi naman nila makita ang katawan. Papa, bakit parang may mga asong humahabol sa atin sa mga gilid? Anak, mga aswang yan. Hindi ko alam na narito pa rin pala sila. Sa mga pagkakataong iyon ay aakalaing mag-aalas 6 na ang oras dahil makulimlim at papaulan. Papa, natatakot na ako. Huwag kang mag-alala anak. Kilala mo naman si Papa, di ba? Hihipan ko lang ang mga ulo ng mga iyan. Tanggal na yun. Biro pa ni Mang Daniel sa anak para mabawasan ang takot nito. Pa, may malaking aso. Wika pa ng batang si Sylvia na nahinto sa paglalakad. Napatingin si Mang Daniel sa unahan. Nakita niyang naroon ang isang malaking aso na naglalaway habang umaangil. Mukha rin itong may sakit dahil sa nakakalbong balahibo na tila naaagnas. Anak, huwag kang aalis dito ah. Yumakap ka lang sa sako na may kamuting kahoy. Dali, upo ka muna. Wika pa ni Mang Daniel. Gamit ang itak ay mabilis siyang gumuhit ng pabilog sa paligid ni Sylvia habang nag-uusal ng orasyon. Matapos ang pagguhit ng bilog ay hiniwaan niya ang kanyang palad at gumuhit ng mga banyagang kataga sa lupa gamit ang kanyang dugo. Anak, magtiwala ka kay Papa. Hindi ka nila mapapasok sa bilog na ito. Kaya wag na wag kang lalabas ha. Hindi ko sila malalabanan kung aalis ka dyan. Lalapain ka nila, pati na rin ako. Opo, Papa. Pipikit na lang po ako para hindi ako matakot sa kanila. Wika pa ng bata. Dinukot ni Mang Daniel ang kanyang panyo at itinali sa palad na kanyang hiniwaan. Binaon niya sa lupa ang hawak na itak at inorasyonan din. Nag-usal din siya ng puder para sa sariling proteksyon at kabal. Pagkalabas lang ni Mang Daniel sa bilog ay agad nang dumaluhong ang malaking aso na nasa harapan. Galit na galit ito at bumaba ang laway na lumalabas sa bibig, nabubula-bula pa. Mabilis iyong dumaluhong kay Mang Daniel, pero bago pa iyon makalapit ay agad kinumpasan ni Mang Daniel ng tigalpo. Tila hinambalos iyon ng matigas na bagay dahil malakas na pumaling ang mukha at tumalsik pa paatras ang katawan. Pagkalapit ni Mang Daniel ay pinagtataga niya iyon sa buong katawan, pati na sa ulo, hanggang sa mabiyak ang bungo. Papa, may aswang din sa likuran ko. Naririnig ko sila. Pagkalingon ni Mang Daniel sa kanyang anak ay nakita niyang may dalawang malalaking aso rin na nagpupumilit pumasok sa loob ng bilog. Pero sa tuwing makakalapit ang ulo sa guhit ay tila nasusunog ito ng apoy. Anak, huwag kang gagalaw at huwag kang lalabas dyan. Pumikit ka lang. Hindi ka nila masasaktan. Magtiwala ka kay Papa. Sigaw pa ni Mang Daniel na tumatakbo, napapalapit sa kinaroroonan ng anak. Nagpatuloy ang batang si Sylvia sa pagyakap sa sakong may lamang kamuting kahoy. Kahit patakot na ito at naririnig ang angil sa kanyang likuran. Pagkalapit ni Mang Daniel ay agad niyang tinagpas ang liig ng isang aso. Sa sobrang lakas ng puwersa na may kasamang malakas na orasyon ay naputol iyon. Tinalunan din siya ng isa pang aso at inambahang kakagatin sa mukha. Pero isinalag ni Mang Daniel ang kanyang braso at iyon ang nakagat. Habang nakakagat doon ang aso, ay saka naman niya sinaksak ang aso sa katawan ng paulit-ulit. Ang matapang na angil ay napapalitan ng tunog ng pag-iyak, hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang kapaligiran.
Nakita ni Mang Daniel na mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni Sylvia sa sako habang nakapikit. Hinayaan niya lang muna ito. Kinaladkad niya ang katawan ng mga asong iyon sa kasukalan. Saka binato ng orasyong pampaliyab. "Anak, tara na!" Wika pa ni Mang Daniel habang marahang tinatapik ang nakapikit na anak. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Dahan-dahan iyong nagmulat sabay yumakap ng mahigpit sa kanya. "Wala na ang mga aswang anak, tinapos na ni Papa." "Hindi mo sininturon?" "Hindi, kasi sabi mo hiwain ang itak ang liig, di ba? Kaya iyon ang ginawa ko." "Salamat po, Papa. Naipaghiganti na natin si Mama." "Oo anak, kung narito lang si Mama mo, siguradong proud na proud siya sa'yo. Dahil matapang kang bata." "Hindi naman po ako matapang, Papa eh. Takot na takot nga ako kanina sa mga aswang." "Matapang ka pa rin anak, dahil kahit naririnig mo ang nakakatakot nilang angil, hindi ka tumayo at kumaripas ng takbo." "May tiwala naman po ako sa iyo, Papa. Sabi mo hindi sila makakapasok sa bilog na guhit, di ba? Kaya hindi talaga ako lumabas. Pumikit lang ako kasi nakakatakot ang itsura nila." "Oo anak, sige, ganito na lang. Huwag na tayo mag-ulam ng tinolang manok. Barbecue na lang ang iulam natin pareho. 2 hotdog sa iyo, laman at isaw ng manok naman ang sa akin. Tapos, magluto na lang tayo ng noodles para may sabaw tayo. Ayos ba yun sa iyo anak?" "Opo pa, gusto ko rin yun. Basta humingi ka po noong matamis na sausawan ng barbecue ha. Gusto ko rin kasi yung sinasabaw sa kanin." "Abay oo naman, hihingi tayo noon. Tsaka yung maanghang na suka para naman sa akin." Masayang sagot naman ni Mang Daniel. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad papauwi ng bahay habang kung ano-ano ang tinatanong ni Mang Daniel sa anak para makalimutan ang nangyaring pananambang ng mga aswang sa kanila. Patuloy sa paglipas ang panahon, mabilis na lumaki si Sylvia. Kung anong mga kakayahan ng kanyang ama ay pilit niyang itinatanong ang proseso. Gusto niya ring maging antingero pero ayaw niyang maging manggagamot. Gusto niya lang natugisin lahat ng mababalita ang malapit na barangay sa kanila na may aswang. Isang araw, kasalukuyang naglalakad sa daan, papauwi sina Sylvia at ang kaibigan niyang si Rosie. Itong si Rosie ay 18 taong gulang na. Samantala si Sylvia ay 15 pa lang, pero pareho silang nasa second year high school. Habang naglalakad ay napansin ni Sylvia ang matandang sumusunod sa kanila. "Ate Ros, kilala mo ang matandang yan?" Napalingon sa likuran ng kaibigan, tapos napansin ni Sylvia na bigla itong namutla. "Te, bakit?" "Sil, huwag kang magpapahalata. Bilisan mo lang ang paglalakad. Yan ang napapabalitang aswang sa barangay namin. Nakatira yan sa isang kubo sa may paanan ng bundok." "Ha? Bakit niya tayo sinusundan?" Napalihis ng tingin ang kaibigan, sabay sabing, "Hindi ko alam." Agad nagduda si Sylvia. Alam niyang hindi basta-bastang nakukursunadahan ng mga aswang ang katulad nilang mga dalaga na, maliban na lang kung nagdadalang tao. "Ate Ros, buntis ka no?" Natigilan ang kaibigan na napatingin kay Sylvia. "Oo, buntis ka nga. Kaya pala panay ang kain mo ng mangga sa school kahit sobrang asim." "Uy, Sil, huwag mong ipagsabi ito kahit kanino ha. Mapapatay ako ni tatay kapag nalaman niya ito." "Ah, yan talaga ang pinoproblema mo no, samantalang may aswang na nakasunod sa atin." Napalingon si Rosie sa likuran pero wala na ang matanda. "Wala na siya, Sylvia. Siguro nagdalawang isip dahil dalawa naman tayong magkasama." "Huwag kang papakasiguro Ate Rosie. Hindi ganyan mag-isip ang mga aswang. Kapag sinumpong ng gutom at nakaamoy ng sanggol ay walang hiya-hiya o pagdadalawang isip ang mga iyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang pagkaing naaamoy." Paliwanag pa ni Sylvia hanggang sa biglang mapahawak ng mahigpit si Rosie sa braso ni Sylvia at napahinto sa paglalakad. Napatingin rin si Sylvia sa unahan.
Nakita niyang naroon ang matanda. Buhaghag na ang buhok at namumula na ang mga mata nito. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Tapos mukhang wala ka pang pangontra. Wika pa ni Sylvia. Wala. Nanginginig na sagot naman ni Rosie. Oh, suotin mo tong bracelet ko. Malakas na pangontra yan. Kapag nakaalis pa tayo rito ng buhay, ay kukunin ko yan sa'yo. Magpagawa ka na lang kay Papa ng bago. Matagal na sa akin yan, kaya hindi ko pwedeng ipamigay. Wika pa ni Sylvia, sabay isinuot sa kaibigan ang bracelet. Huwag kang tatakbo, Ate Rosie ha, kahit anong mangyari. Anong gagawin mo, Sil? Makikiusap tayo na huwag tayong aswangin. O huwag kang kainin ng buo kasama ang sanggol mo. Sagot pa ni Sylvia sa kaibigan. Mabilis na naglabas ng punyal si Sylvia mula sa bag. Hindi iyon pangkaraniwang punyal dahil nakakurba ang hugis noon na parang maliit na karit. Inilabas niya na rin ang payong sa kanyang bag. Noong dumaluhong ang aswang ay ibinukas niya ang payong at iniharang. Nagpaikot-ikot sila habang nasa likuran niya si Rosie. Hindi nakikita ng aswang ang katawang bahagi nilang dalawa dahil sa payong na nakaharang. Tanging ulo lang nila ang kita. Hanggang sa umangil ang aswang na halatang napipiko na sa kanila. Gigil na ito at gusto nang matikman ang sariwang laman ng isang dalagang nagdadalang tao. Malakas na kinalmot noon ang payong at tumalsi, pero bago pa iyon tuluyang mahawi ay hindi nakita ng aswang na sumugod na si Sylvia. Pagkatalsik ng payong ay mabilis iginuhit ni Sylvia ang hawak na maliit na karit sa liig ng aswang. Nagulat ang aswang at napaangil. Mabilis na kumilos si Sylvia at binigyan ang matanda ng isang malakas na roundhouse kick sa mukha ng aswang. Kaya parang sinampal ng paa ang matandang iyon. Napasubsob iyon sa lupa pero mabilis ring nakatayo. Pagkasugod muli ay paulit-ulit iyong pinaghihiwa ni Sylvia sa mukha. Bawat kalmot ay naiilaga ni Sylvia at naiiwanan ng hiwa ang braso. Hindi makapaniwala si Rosie sa kanyang nakikita na ang isang maganda, maputi at matangkad na dalaga ay binubugbog ang isang aswang na tila isa itong mandirigma na asasin. Kahit marami ang naging sugat, ay nagawa pa ng aswang na makatakbo. Dali-daling binalikan ni Sylvia ang kanyang bag upang kunin ang itak na ginagamit niya kuno sa gardening. Pero kahit kailan ay hindi niya iyon ginagamit sa pagtatrabaho sa garden. Inihahanda niya talaga iyon para sa makakaengkwentrong aswang. At kahit nga hindi araw ng gardening ay dala-dala niya iyon palagi sa loob ng bag. Akmang hahabulin niya ang aswang, pero nakita niyang namumutlang nakatayo ng tuwid si Rosie. Sylvia, huwag mo akong iwan dito. Ay, oo nga pala. Sige, hayaan na natin ang aswang na iyon. Pero Ate Ros, kailangan mong sabihin sa pamilya mo ang kondisyon mo. Hindi ka ligtas sa aswang kung hindi ito alam ng pamilya mo. Kung gusto mo ay sasamahan kitang magsabi. Tara na, sa bahay muna tayo. Ihingi kita ng pangontra kay Papa. Pero hindi ako sigurado kung uubra yun ha. Lalo kung katulad mo na hindi ka yata marunong magdasal. Hala, nagsisimba kaya ako, Sylvia, no? Oo nga, nagsisimba ka para makipagkita sa boyfriend mo. Hindi nyo sinisimulan ang misa at hindi nyo rin tinatapos. Hindi counted yun. Natamimi naman ang dalaga sa pambabarang ginawa sa kanya ni Sylvia. Sige na, tara na. Malapit ang dumilim ng tuluyan. Mas mahihirapan akong labanan iyon kung madilim. Wika pa ni Sylvia. Dinala niya na nga ang kaibigan na si Rosie sa kanilang bahay. Ginawan ito ng pangontrang kwintas at inihatid din nila ni Mang Daniel ang dalaga sa bahay nito. At sinamahan sa pagsasabi ng totoong kondisyon. Halos mawala ng malay ang tatay noong dalaga dahil sa galit. Nanikip ang dibdib nito. Mabuti at naroon naman si Mang Daniel, kaya agad iyon naagapan. Makalipas ang mahabang mga minuto ng masasamang salita at sermon, ay nahimasmasan na rin ang mga magulang ng dalaga.
Pinayuhan na rin sila ni Mang Daniel na puntahan kinabukasan ang kasintahan ng anak nila para sabihin ang sitwasyon nito at obligahin na panagutan. Nagpasalamat naman si Rosie kay Sylvia dahil kung hindi dahil sa mag-ama ay baka mas malaking gulo ang naganap sa bahay nila sa kanyang pag-amin. "Sylvia, paano kung balikan ako ng aswang dito? Hindi namin iyon kayang labanan. Patanda na sina nanay at tatay. Wala na silang kakayahan na makipaglaban doon." Sinagot naman siya ni Sylvia. "Huwag kang mag-alala. Hindi yun aatake ngayong gabi dahil magpapagaling pa yun ng kanyang mga sugat. Tapos bukas, kung gusto mo, ay dito na lang muna ako matutulog. Sasamahan kita para may magbantay sa'yo." "Sige Sylvia, salamat ah." Matapos ng pag-uusap ay nagpaalam na ang mag-ama. Nagpasalamat din ang mga magulang ni Rosie. Habang naglalakad pa pauwi ay nagsalita si Mang Daniel. "Anak, paanong hindi mo napuruan ang aswang na iyon? Akala ko ba napatumba mo na? Bakit hindi mo pa tinuluyan?" "Malayo sa akin ang bag ko pa eh. Naroon ang itak. Hindi ko naman maasahan si Ate Rosie. Nakatayo lang na parang tuod habang maputlang maputla." "Sa susunod anak ay mag-iingat ka. Tsaka may naisip na pala ako anak." "Ano naman yun pa?" "Puntahan na kaya natin ngayon sa paanan ng bundok ang bahay ng aswang na iyon. Kaysa naman maunahan ka pa niya. Siguradong hahantingin ka noon." "Sige po pa. Pero maghapunan muna tayo. Nagugutom na po ako eh." "Okay, sige." Nagpatuloy na nga sa paglalakad ang mag-ama papauwi ng kanilang bahay. Pagkarating sa bahay ay agad sila naghain sa hapagkainan. Nakapagsaing na rin kasi si Mang Daniel bago pa dumating ang kanyang anak. "Anak, napapansin ko lang, parang mas inuuna mo ang pag-aaral ng lihim na karunungan kaysa sa aralin sa eskwelahan. Gusto mo bang maging katulad ko na manggagamot?" "Pa naman eh, ang tagal mo nang tinatanong yan sa akin. Ganun pa rin po ang sagot ko. Ayokong maging manggagamot. Ang gusto ko ay malipo lahat ng mga aswang sa probinsya natin, pati na sa ibang lugar. Kaya sa ayaw at gusto mo, kapag naubos na natin ang mga aswang dito, ay magsisimula na akong maglakbay sa ibang bayan para manugis." Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Daniel sa narinig. Gusto niyang magalit pero naisip niya na kapag pinairal niya ang bugso ng kanyang damdamin, ay siguradong lalayo sa kanya ang loob ng anak. "Teka lang anak, bakit naman ganun? Akala ko ba magkasangga tayo sa lahat ng bagay? Bakit ngayon biglang iiwanan mo na ako sa ere at ikaw na lang ang manunugis ng mga aswang?" "Bakit po pa? Gusto mo rin po bang manugis?" "Abay, kung kasama ka, oo naman." Papaano po ang mga gawain mong panggagamot?" "Ano ka ba anak? Kahit nasa ang lugar naman tayo, ay magagampanan ko pa rin iyon. Pwedeng pagsabayin ang panunugis sa mga aswang at panggagamot." Papaano po ang palayan natin at ang taniman ng kamuting kahoy?" "Nariyan naman sila ninong at ninang mo. Bahala na sila doon." "So ibig mong sabihin pa, babiyahe tayo sa iba't ibang lugar upang manugis ng aswang?" "Oo, pero obserbahan muna natin ang mga 2 buwan dito sa atin matapos natin mailigpit ang matandang aswang sa paanan ng bundok. Kapag naging tahimik naman, di mamasyal na tayo sa ibang lugar. May alam akong lugar na napapabalitang may mga namamatay o nawawalang estudyante. Hindi matukoy ng mga otoridad ang dahilan ng mga pagkawala. Ang sabi ng pulisya ay baka nakipagtanan lang daw. Pero ang sabi naman ng mga magulang ay walang kasintahan ng kanilang anak. Puro babae ang biktima. Kaya pwedeng-pwede ka talaga roon. Siguradong ikaw agad ang pupuntiryahin ng aswang. Kung aswang nga ang gumagawa ng pagpatay na iyon. Pero tapusin muna natin ang school year mo ha. Para sa enrollment ay 3rd year ka na. Ano, deal?" "Opo pa, deal." Sagot naman ni Sylvia. Nakahinga ng maluwag si Mang Daniel dahil naareglo niya ang planong pag-iibang lugar ng anak ng mag-isa. Matapos makapaghapunan ay saglit pa silang nagpahinga. "Anak, 10:00 na, tara na." "Opo pa." Wika pa ni Sylvia na agad nang tumayo mula sa pagkakahilata sa kanilang kawayang sofa.
Naglakad sila ng mahigit kalahating oras bago nila natanaw ang isang kubo na walang nakasinding ilaw. Pa, nakakakita ba ang mga aswang sa dilim? Kasi hindi mo lang nagsindi ng ilaw ang aswang na yan. Depende anak. Kapag nasaan yung pagkaraniwang tao lang sila, katulad lang din natin sila na hindi nakakita sa dilim. Pero kapag nasaan yung aswang na sila, ay maliwanag na ang kanilang paningin, pero kulay pula. Kasi pula nga ang mga mata nila, di ba, kapag nasaan yung aswang sila. So ibig sabihin pa, maaaring nakikita na tayo ng aswang na yan mula sa loob ng kanyang kubo? Oo anak. Wala na palang silbi ang pagpatago-tago natin rito. Tara na po. Wika pa ni Sylvia, sabay lakad papalapit sa kubo. Nang makarinig sila ng kalampag ng bintana, iyong bigla ang pagbukas na tila may bumangga. Tapos may isang malaking ibon ang nakita nila sa itaas na lumilipad ng paikot-ikot. Oh, wag mo sabihing tatakasan mo na ako, tanda. Audience lang si papa ko. Ako talaga ang lalaban sa'yo. Sigaw pa ni Sylvia. Sabi naman ni Mang Daniel, Uy, seryoso ka? Oo naman po pa. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Mang Daniel. Hindi siya makapaniwala kung saan nanggagaling ang tapang ng kanyang anak na dalaga. Tinalo pa yata nito ang tapang ng kabinataan sa lugar nila. Nakaposisyon na sa pakikipaglaban si Sylvia nang daluhungin ito ng aswang mula sa itaas. Napapaigtad naman si Mang Daniel habang nanonood sa laban ng anak niyang dalaga. Gusto niya itong tulungan, pero ipinagsisigawan ng anak niya na mag-isa lang itong lalaban at huwag siyang makikialam. Ayaw niya namang isipin ng anak na wala siyang tiwala rito, kaya hindi talaga siya pwedeng makialam. Ang ginawa niya ay naglakad na lang siya papunta sa bahay ng aswang. Sa pintuan sa likuran siya dumaan. Hindi naman iyon nakasara. Siniguro niya munang walang bihag doon ang matanda. Halos hindi siya makahinga ng mabuti dahil sa baho ng bahay. Gamit ang lighter na pang-ilaw, ay nakita niya ang gasera na marami pang lamang gaas. Ibinuhos niya ang gaas noon sa dingding na pawid at agad nang lumabas. Patuloy na naglalaban sina Sylvia at ang matandang aswang. Nagkaroon ng kalmot sa balikat si Sylvia, pero isang malalim na hiwa naman sa muka ang naiganti niya. Wala naman kasi siyang kabal, kaya tinatablan siya ng kalmot ng aswang. Hanggang sa mapalingon ang aswang sa bahay nito na nagsisimula ng magliyab. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Sylvia. Noong sumigaw ng nakanganga ang aswang, ay diretso niyang isinaksak ang matulis na itak sa bunganga noon. At sa lakas ng puwersa ay tumagos pa iyon sa may bato. Itinukod ni Sylvia ang paa niya sa dibdib ng aswang para muling mabunot ang itak. Agad namang lumapit si Mang Daniel at hinila ang katawan ng aswang, saka ipinasok din sa nagliliyab na bahay nito para madamay na sa pagkasunog. Hingal na hingal si Sylvia sa kanilang naging laban ng aswang, pero masaya siya. Pakiramdam niya ay nababawasan ang bigat ng pangungulila niya sa kanyang yumaong ina kapag nakakapatay siya ng isang aswang. Oh, tara na, uwi na tayo. Kailangan na nating magamot ang sugat mo bago pa yan maimpeksyon. Ano ka ba pa? Masyado kang nervyoso. Malayo ito sa bituka. Tsaka, kalmot lang ito. Oo nga, kalmot lang, pero mukhang malalim dahil malakas ang pagdurugo. Uwi ka pa ni Mang Daniel. Masaya na silang naglakad paibaba sa kabayanan, papauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, hindi pumasok ng paaralan ang kaibigan ni Sylvia na si Rosie. Kaya noong uwian ay naisipan niyang dumaan sa bahay nito. Aling Tessie, si Ate Rosie po. Ay, wala na Sylvia. Nakausap kasi namin ang mga magulang ng boyfriend niyang si Ruel. Napagplanuhan na rin ang kasal ng dalawa. Tapos, bali, palipat-lipat si Rosie dito at doon sa kanila.
para makatulong rin daw sila sa pagbabantay at pag-aalaga habang buntis iyon. Maayos naman ang bahay nila, konkreto at may grills, kaya hindi rin basta-basta mapapasok ng aswang. Salamat, Iha, ha. Malaking tulong ang naging payo mo sa anak namin na umamin sa kondisyon niya. Kaysa naman bigla na lang siyang naglayas sa takot na magalit kami sa kanya. Wala po yun, Aling Tessie. Sige po, uuwi na ako. Sige, Iha, mag-iingat ka. Uwi ka pa ng nanay ni Rosie. Pagka-uwi sa bahay, ay ibinalita niya rin iyon sa amang si Mang Daniel. Napasabi naman si Mang Daniel na mas mabuti na iyong naroon si Rosie sa pamilya ng lalaki para hindi talaga siya matakasan. Hindi na rin naman problema ang aswang na matanda dahil nailigpit na nila iyon. Lumipas ang 2 buwan, naging tahimik na ang lugar nila Mang Daniel. Walang mga buntis na nakukunan at walang mga tinatambangan ng mga aswang na nasaan yung aso. Kaya buo na ang desisyon nila na pagkatapos ng school year ay diretso na silang papasyal sa lugar ng kakilala ni Mang Daniel doon sa Samar. Sumapit ang araw ng pagtatapos ng taon. Proud na proud ang kanyang ama, pati na ang kanyang ninong Sixto at ninang Julina dahil nakapagtapos na siya ng 2nd year. Naghanda rin sila at dinala sa bahay ni na Silvia para doon pagsaluhan. Lumipas ang buong maghapon hanggang gumabi na masaya ang kanilang kainan, inuman at walang humpay na tawanan. Makalipas ang ilang araw ay kinuha na ni Silvia ang kanyang card at iba pang dokumentong kakailanganin sa pagtatransfer ng paaralan. Habang nakatingin si Mang Daniel sa card ng anak, ay napapakamot na lang siya ng ulo habang nakangiwi ang muka. Pa, mapait ba ang pagtimpla ko ng kape mo? Ang pait kasi ng itsura ng mukha mo eh. Ay, hindi naman anak. Itong card mo ang medyo nakakapait ng mukha tignan. Bawal ka ba magkaroon ng gradong lampas sa 80? Parang 2 lang ang 80 mo dito eh. Lahat puro na line of 7. Ano ka ba naman pa? Hindi naman kailangan ang sobra pa dyan. Maka 75 nga lang, pasado na di ba? Iaanin ko pa ang sobra noon. Mabuti sana kung pwedeng ibili ng ulam ang sobrang grades. Eh di ba hindi naman? Napangiwi na lang uli ng mukha si Mang Daniel habang ibinabalik sa sobre ang card ng anak. Si Silvia naman ay excited na sa magiging pakikipagsapalaran niya sa Samar, sa lugar kung saan may mga nawawalang babaeng mag-aaral. Isang araw bago sila umalis ay kinausap ni Mang Daniel ang kumparing si Sixto upang ihabilin ang kanyang mga lupain. Sinabi niyang hindi niya alam kung kailan sila makakabalik mula sa pagliliwaliw. Bahala na ang tadhana sa kanila. Mas okay na iyon kaysa magliwaliw mag-isa ang kanyang anak na dalaga. Hindi siya mapapalagi sa araw-araw sa kakaisip kung ligtas ba ito. Mas mabuti na iyong kasama siya dahil mababantayan niya pa ang anak. Naging malungkot ang kanilang pag-uusap noong araw na iyon dahil mula pagkabata ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na malalayo sa kanila si Silvia. Pakiramdam raw nila ay para silang iniwanan ng sariling anak. Kinabukasan, maagang bumiyahi ang mag-ama. Naiyak pa si Silvia noong yakapin siya ng mahigpit ni Aling Julina na siyang tumatayong pangalawang nanay niya sa mahabang panahon. Pero noong magsimula na ang biyahe, ay nawala na ang lungkot sa kanyang puso. Napalitan na iyon ang pananabik. Kinabukasan na sila dumating sa lugar na kanilang pupuntahan sa Samar. Isa iyong isla. Noong nakarang araw kasi pagkarating nila sa pier, ay nakaalis na raw ang nag-iisang bangka na bumabiyahe patungo roon. Kaya kinabukasan na sila nakasakay. Tuwang-tuwa si Silvia dahil nakakuha sila ng bahay na marerentahan malapit sa tabing dagat. Napakaganda rin mismo ng lugar. Napakalawak ng dalampasigan na may puting buhanginan. Ang bahay na kanilang nirentahan ay bahay din mismo ng kaibigan ni Mang Daniel na si Mang Elmo.
Hindi ito nalalayo sa edad ni Mang Daniel at meron itong 2 anak. Isang dalaga na nasa high school at ang bunso ay lalaki na nag-aaral ng grade 2. Nagkaroon agad si Sylvia ng kaibigan. Iyon ay si Melanie, panganay na anak ni Mang Elmo. Sumapit ang araw ng enrollment. Magkasamang nag-enroll sina Sylvia at Melanie. Sa bungad pa lang ng campus ay pinagtitinginan na sila. Maliban sa bagong mukha si Sylvia sa lugar, madali rin siyang mapansin dahil sa kanyang ganda at kaputian. Halos sa kanya na lang nakatingin ang lahat, mapalalaki man o babae. At siyempre, hindi siya nakalampas sa paningin ng 2 guro na nagpapanggap na mabait at maalalahanin sa mga mag-aaral. Pero pareho silang dahilan ng pagkawala ng ilang babaeng mag-aaral. Isa na rito ay si Sir Greg. "Sir, lagkit ng titig mo sa bagong estudyante ah." Una pa ng kapwa guro nito na si Sir Edwin. "Oo pare, masarap yan aruruhin bago ilaman sa tiyan." Bulong pa ng kaibigan. "Yan ang problema sa iyo eh, hindi ka na naman nag-iisip. Kapag nawala yan dito, sigurado malaki issue. Mapapansin ng lahat ang pagkawala niyan. Hindi ka pa rin ba natututo? Noong nakaraan lang, muntik na tayong mabisto dahil sa kabubuhan mo." Wika pa ni Edwin. Sumagot naman si Greg. "Pare, pasensyahan tayo ngayon. May kakaiba akong nararamdaman sa babaeng yan. Para siyang personal kong alak na ginawa lamang para sa akin. Sobrang nahuhumaling ako sa amoy ng dugo niya. Kahit mula dito ay naaamoy ko siya." Napailing-iling na lang si Edwin sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang kapag iyon ang nagsalita ng ganoon, ay wala na siyang magagawa para pigilan ito. Kaya madalas, sinasamahan niya na lang kaysa mabuko pa ang kalokohan ng kaibigan. Siguradong madadamay din naman siya. Natahimik sila sa kanilang pagkikwentuhan nang may dumaang 2 matandang guro. Masama ang tingin noon sa kanila. Isa sa mga iyon ay si Madam Concepcion. Sa edad niyang iyon ay marami na siyang karanasan sa probinsya. Hindi nalingid sa kanya ang presensya ng mga aswang. Sa katunayan, nahuli niyang pinasan papalayo ni Sir Greg ang isang estudyante nito patungo sa direksyon ng bundok. Noong umikot na siya upang magsumbong sana sa barangay, ay halos mapasigaw siya noong makitang naroon sa kanyang likuran si Edwin. "Subukan mo magsumbong sa kahit kanino. Ang sunod na mawawala ay ang kambal mong mga apo. Tamang-tama, 16 na pareho ang 2 yun, di ba? Sariwa at malaman. O, sige na, magsumbong ka na sa pulis o sa barangay. Go! Chupi!" Pang-iinsulto pa at tumatawang wika ni Edwin sa matandang guro. Kaya kinapitan ng takot ang matandang guro para sa kaligtasan ng kanyang kambal na apo. Nanginginig siyang kinuha ang bag sa faculty office at diretso nang umuwi sa kanyang bahay. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Halos hindi rin siya makatingin ng diretso sa barangay captain na dumalaw sa eskwelahan upang magtanong-tanong kung may nakakita ba sa kanila sa huling nawalang dalaga. Sa loob ng 5 taong pagtuturo ng 2 binata sa paaralang iyon, ay mahigit 5 mag-aaral na rin ang nawawala. Hindi naman aktibo sa lugar nila ang kapulisan, lalo at 3 lang ang naka-assign doon. Kaya pagkalipas ng 1 linggong paghahanap at hindi makita, sasabihin na agad na maaaring nakipagtanan iyon o naglayas. Sumapit ang kinalunisan. Maagang pumasok ng paaralan sina Sylvia at Melanie. "Mel, nabalitaan ko yung tungkol sa mga nawawalang estudyanteng babae dito sa school na ito. May ideya ka ron?" "Wala eh. Ang sabi nila baka nagtanan lang daw o naglayas. Pero hindi ako naniniwala roon dahil isa roon ay kaibigan ko. Hindi ngayon umiimik sa klase pero matalino siya. Wala siyang balak mag-boyfriend. Wala rin naman akong nakikitang nanliligaw sa kanya. Pero ang napansin ko lang noon,
madalas siyang utusan ni Sir Greg na mag-check ng mga test paper namin. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil madalas naman talaga kung sino ang pinakamatalino ay siya rin ang inuutosang mag-check. Pero isang umaga noon, sumugod sa paaralan ang mga magulang noong kaibigan kong si Lily. Bakit daw hindi nakauwi ang anak nila? Sabi naman ni Sir Greg na 5:45 pa lang daw ay pinauwi niya na iyon. Tapos sinigundahan naman ang kaibigan niyang si Sir Edwin na nakita niya nga na papauwi na si Lily. Kaso may nakita raw siyang lalaki na sumundo rito. Baka raw kasintahan. Kaya pagtatanan ang naging hinala na dahilan ng pagkawala ni Lily. Ah, ganun ba? Parang ang labo nga noon. Sagot naman ni Sylvia. Kinahapunan, si Greg ang huling subject teacher nila. Napansin ni Sylvia na panay ang pakyut noon sa kanya. Hindi rin siya tinatanong ng mga mahihirap na tanong sa recitation na tila ba iniingatan siyang mapahiya sa klase. Kahit patuloy ang mabait na pagtuturo ng guro kay Sylvia, ay kumpirmado niyang aswang iyon dahil sa pagbula ng dala niyang langis. Hinihintay niya na lang na gumawa ng hakbang ang guro para biktimahin siya. Kinabukasan, oras ng break time, nagulat siya nang biglang umupo sa tapat nila si Sir Greg. Dala ang 3 ice cream stick. Pwede makiupo? Tanong pa nito. Sige po sir. Siya nga pala, pagbutihan mo ang pag-aaral mo dito Sylvia ha, para makagraduate ka. Kapag may mga subject ka na nahihirapan, sabihin mo lang sa akin, handa ako mag-tutor sa'yo ng libre. Nakita ko kasi ang card mo last year. Mukhang nahihirapan ka sa lahat ng subject eh. Huwag ka nang mahiya, pwede mo akong ituring na kaibigan. Siya nga pala, ito, tikman nyo, bagong tinda ng kantin, mukhang masarap. Iwan ko na muna kayo ha, walang kasama sa table niya si Edwin eh. Okay po sir, maraming salamat. Wika pa ng 2 dalaga. Noong makalayo ang guro ay kinuha ni Sylvia ang ice cream stick ni Melanie at mabilis inihagis sa katabing basurahan. Oh, bakit mo tinapon yun? Sayang naman, ang mahal pa naman noon. Wika pa ni Melanie. Hayaan mo na Mel, bibili tayo niyan mamaya pag uwian. Kainin natin habang naglalakad pa pauwi. May pera naman ako, kaya hindi natin kailangan magpalibre sa mga lalaki. Sabihin na lang noon, pinakain lang tayo ng ice cream, kumagat na tayo agad. Okay, tama ka rin naman. Pagsang-ayon pa ng dalagang si Melanie. Kinahapunan nga ay bumili sila ng ice cream bago umuwi. Habang papalabas sila ng campus ay nasalubong naman nila sina Sir Greg at Sir Edwin. Hi Sylvia, hi Melanie. Hi po sir. Pauwi na kayo? Opo. Tara, daan muna kayo sa apartment namin. Merienda muna kayo saglit habang nagkikentuhan tayo. Para naman makilala namin kayo ng lubusan. Hindi na po sir, heto nga po, nagmemeryenda na kami ng ice cream. Oh, nagustuhan nyo pala ang ice cream na binili ko kanina para sa inyo. Opo, kaya nga po kami bumili uli dahil masarap. Ano, daan muna kayo sa bahay? Ay, hindi na po sir, may mahalaga pa akong gagawin sa bahay. Magsasaing pa rin ako. Next time na po siguro. Sagot pa ni Sylvia. Okay, sige. Wika pa ni Greg na halatang tumabang ang timpla ng mukha. Noong makalayo na sa campus ang 2 dalaga ay nagsalita si Melanie. Uy, Sylvia, halatang kursunada ka rin Sir Greg ha. Todo ang suyo sa'yo. Ano, crush mo rin ba? Hindi. Ha? Bakit? Pogi naman siya. Matangkad. Slim built ang katawan at professional. Hoy, Melanie, nakakalimutan mo na ba? Estudyante tayo at guro sila. Kapag nakipagrelasyon tayo sa kanila, tanggal sila sa trabaho at expelled din tayo sa paaralang ito. Ganun ba yun? Oo. Di wag na lang pala. Tila napahiyang sagot naman ni Melanie. Pagkarating sa bahay, ay nakahanda na ang panghapunan. Maagang nagluto si Mang Daniel. Ano anak, kumusta ang pag-iimbestiga mo? Tama ka nga pa sa hinala mo.
Ako agad ang puntirya ng aswang. Pero hindi lang ako sigurado kung mag-isa lang ba ang aswang na iyon o aswang din yung kaibigan niya. Tandaan mo anak, madalas kaya hindi nabubuko ang isang aswang dahil merong kasabwat, maaaring kapwa-aswang o taong kanyang sympathizer, kaibigan, kamag-anak o karelasyon. Kaya kung may kaibigan niya pinaghihinalaan mong aswang, ay mag-iingat ka rin doon. Opo pa. Pa, ang sarap ng ulam natin ah. Ano to? Sinampalukang alimasag? Ngayon lang ako makakatikim nito pa. Abay oo naman. Wala namang nagtitinda ng ganyan kalaking alimasag doon sa atin. Kaya hindi ako bumibili. Tsaka, napakasagana ng lugar na ito sa lamang dagat. Kaya habang narito tayo, ay samantalahin nating mag-ulam ng sariwang isda, pusit, tsaka alimasag. Masayang kumain ang mag-ama ng hapunan. Sumapit ang panahon ng tag-ulan. Madalas makulimlim ang panahon o di kaya umaambon talaga sa maghapon. Isang hapon noon, papalabas na ang lahat ng estudyante nang salubungin ni Sir Greg si Sylvia. Sylvia, pwede bang makisuyo sa'yo? Ha? Ano po yun, sir? Marami kasi akong kailangan i-check na mga test paper at kailangan kong maibigay ang mga grades bukas. Kahit isang oras lang, dito ka lang sa room. Sisindihan ko na lang ang mga ilaw. Hihintayin din kita dahil magche-check din ako ng mga test paper ng ibang seksyon. Bakit po ako, sir? Hindi naman ako ang pinakamatalino sa klase mo. Bakit hindi si Alma? Ano ka ba? Hindi ko kayang mag-utos roon. Anak mayaman iyon at mataray. At least sa'yo, panatag ang loob ko. Tsaka, babawi ako sa'yo. Ililibre ko kayo ni Melanie ng merienda sa kantin ng 1 linggo. Tulungan mo lang ako mag-check ng papers ngayon. Ganun po ba, sir? Sige po. Ayos, perfect. Masayang sagot pa ng guro na tila nanalo ito sa loto. Muling pumasok ng classroom si Melanie. Oh, Sylvia, bakit ka bumalik dito sa classroom? Ang guro naman ang sumagot. Melanie, huwag mo nang hintayin si Sylvia. Mauna ka nang umuwi. Nakisuyo ako sa kanya na tulungan ako mag-check ng mga test papers. Ganun po ba, sir? Oo, kaya sige, umuwi ka na. Uwi ka pa ng guro na halatang gustong-gusto ng paalisin agad si Melanie. Sir, wait lang. May ibibilin lang po ako kay Mel para hindi ako hanapin sa bahay. Oh, sige. Dito lang ako sa labas. Magyuyosi lang muna ako saglit bago magsimulang mag-check ng mga papel. Sagot naman ng guro at lumabas na ng classroom. Mel, makikisuyo ako. Pakibigay nito kay Papa. Ha? Math notebook? Bakit? Pwede namang yung buong bag mo na lang ang iuwi ko. Hindi na, Mel. Bilisan mo maglakad ha. Ibigay mo ito agad kay Papa pagkarating. Sabihin mo lang na ipinabibigay ko ito sa kanya. Oh, okay. Ang weird ha. 1 pirasong notebook lang. Sagot pa ng kaibigan at umuwi na. Pagkarating ni Melanie sa bahay nila, ay nakita niya rin si Mang Daniel na nasa pintuan ng kanilang bahay, nag-aabang sa pagdating ng anak. Oh, Mel, nasaan si Sylvia? Nasa school pa po, Mang Daniel. Pinag-check ng papel ni Sir Greg. Siya nga po pala, ipinabibigay sa iyo ito ni Sylvia, math notebook niya. Ganun ba? Salamat. Uwi ka pa ni Mang Daniel. Pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay at nagsara ng pinto. Binuklat niya ang pinakahuling pahina ng notebook. Nakita niya ang nakasulat doon na gamit lang ang kuko. Nakalagay roon, Pa, ngayon na. Hindi iyon basta-bastang makikita kung hindi titignan ng naka-side view sa ilaw. Dali-daling kumuha ng katamtamang haba ng itak si Mang Daniel at inilagay sa bayong, saka nagmamadaling maglakad papunta sa eskwelahan. Kasalukuyang nagche-check ng mga papel si Sylvia nang mapansin niyang tahimik na ang buong campus. Pasado 6:00 na, kaya malamang nakauwi na lahat ng mga estudyante at mga guro. Tanging sila ni Sir Greg na lang ang naroon. Narinig niyang may kausap ang guro sa labas, pero nagbubulungan lang ang mga ito. Maya-maya pa ay natapos niya na ang pagche-check.
Kaunti lang naman kasi iyon. At alam niyang paraan lang iyon ng guro para mapaiwan siya. Inilabas niya na ang maliit na karit at binalot ng panyo habang hawak sa kamay. Sir, tapos na po ako mag-check ng mga papel. Uuwi na po ako. Wika niya pa ng pasigaw para marinig ng guro na nasa labas. Nang bigla iyong pumasok sa room. Kakaiba na ang anyo noon. Nanlilisik ang mga mata at kulay pula. Mamaya ka na umuwi. Mas tamang sabihin hindi ka na talaga makakauwi. Ha? Aswang kayo, sir? Tulong! May aswang! Sigaw pa niya, sabay hinawi ang guro at nakapunta siya sa may pintuan. Nang bigla siyang salubungin ni Edwin. Mapula na rin ang mga mata noon. Saan ka pupunta? Narinig mo ako sinabi ng kaibigan ko, di ba? Hindi ka na makakauwi. Kaya enjoyin mo na lang muna lahat ng mangyayari dito. Ano Brad? Ikaw na bahala dyan. Look out lang muna ako sa labas. Tawagin mo ako kapag tapos ka na para ako naman ang raraos. Sige Brad, pagsasawaan ko muna ito. Tumatawang wika pa ni Sir Greg at isinara na ang pintuan ng classroom. Walang kaalam-alam si Edwin na naroon na si Mang Daniel nakatayo sa may gilid ng madilim na bahagi. Binato ni Mang Daniel ang isang lata sa unahan, kaya napalingon doon si Edwin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon upang alamin kung may iba pa bang taong natira sa campus. Pero laking gulat niya dahil noong makalampas siya sa isang classroom ay biglang lumitaw ang isang makisig at may edad na lalaki. Inilapat noon ang kamay sa kanyang dibdib. Kasunod noon ang pakiramdam na para siyang hinampas ng malaking maso sa dibdib. Napaubo siya na may kasamang dugo at nahihirapan na siyang huminga. Hi, ako nga pala ang tatay ng babaeng ikinulong nyo ngayon sa classroom. Ako si Daniel at uubusin ko ang lahi nyo. Wika pa ng lalaki at unti-unti nagdilim ang paningin ni Edwin habang nalulunod ang kanyang baga sa kanyang sariling dugo. At hindi nagtagal, binawian na siya ng buhay. Isang malakas na uri ng tigalpo ang ginamit ni Mang Daniel, kaya durog ang baga, puso at atay ni Edwin. At wala ng gamot ang maaaring makapaghilom sa nadurog na laman loob. Dahan-dahan ang naglakad si Mang Daniel patungo sa classroom na nakita niyang may ilaw. Dahan-dahan siyang sumilip roon. Nakita niyang nakatayo si Sylvia habang sinasabing, Sir, wag po! Maawa ka po sa akin, sir! Nakita rin ni Sylvia na naroon na sa labas ng classroom ang papa niya, kaya lalo pang lumakas ang kanyang loob. Kayang-kaya niyang talunin mag-isa si Sir Greg. Ang inaalala niya lang dahil baka atakihin siya ni Sir Edwin ng patraydor. Sa pagkakataong iyon ay sigurado na siyang nailigpit na ng kanyang amang si Mang Daniel, si Edwin. Patuloy na umaarte si Sylvia sa harapan ni Sir Greg habang umaatras. Sir, wag po! Sir, maawa po kayo sa akin! May pangarap pa ako! Ilang saglit pa ay bigla na siyang tumawa. Nakakapagod pala umakting, sir, no? Sige, sir, palitan ko na ang script. Sir, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Kung kaya mo, sir. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sir Greg at napapaisip na parang may mali sa nangyayari. Paanong hindi na natatakot sa kanya ang kaharap na dalaga, samantala nasaan yung aswang pa siya. Pero wala na siyang pakialam roon. Ang mahalaga, magawa niya ang kanyang plano. Matikman ang dalaga at mailaman tiyan ang karne nito. Mabilis siyang sumugod kay Sylvia na nakadikit na sa dingding. Pero laking gulat niya noong dumikit siya sa katawan nito dahil kasabay rin noon ang pagtusok ng isang punyal sa tagiliran niya. Umusok iyon. Sobrang init noon sa kanyang pakiramdam na tila tinutunaw ang laman niya ng asido. Napayuko siya roon at tinignan kung ano.
Nanlaki ang mga mata niya noong makita ang hawakang kahoy na may mga nakaukit na banyagang kataga. Bago pa siya makagawa ng hakbang, ay gumuhit na ng malalim ang maliit na karit na hawak naman ni Sylvia sa kanang kamay at malakas siyang tinadyakan sa sikmura. "Oh, ano na sir? Sabi mo hindi ako makakaalis dito." "Tama po kayo. Wala talaga akong balak na umalis. Mananatili ako rito habang buhay ka pa." Dahan-dahang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang matipunong pangangatawan na lalaki. "Magandang gabi, sir. Masyado na yatang gabi ang pagtuturo mo ah. Hindi ko alam na may overtime din pala sa mga guro." "Anak, bilisan mo na yan. Lalamig ang sabaw noong niluto kong pusit." "Talaga pa? Paano ba yan, sir? Magkikwentuhan pa sana tayo dapat eh. Kaso, sayang ang mainit na sabaw kung lalamig lang." Nakatitig lang si Greg na nakatingin kay Sylvia. Wala nang lumalabas na boses sa kanyang bibig dahil butas na ang kanyang lalamunan at pupugak-pugak na roon ang dugo na walang tigil sa paglabas. Ilang saglit pa ay binawian na rin iyon ng buhay. Nilapitan pa iyon ni Mang Daniel at inilapat ang kamay sa dibdib. Saka binato ng malakas na tigalpo para madurog ang mga laman loob, lalo na ang puso, baga at atay, para kahit may tumulong pa na kapwa aswang ay hindi na iyon magagawa pang buhayin. Hinila ni Mang Daniel ang katawan ng aswang na iyon sa labas ng classroom. Inorasyonan niya rin para hindi magbago ang anyo hanggang sa pagsikat ng araw. Siguradong hindi palalaki ng mga pulis ang issue kapag nakitang nasaan yung aswang ang natagpo ang bangkay. Umuwi na ang mag-ama pero sa ibang kalsada sila dumaan para hindi magmumukhang galing sila sa paaralan. Pagkarating sa bahay ay pinagsaluhan nila ang masarap na ulam na sinabawang pusit. Ipinainit uli iyon ni Mang Daniel sa natirang baga sa lutuan habang naliligo pa si Sylvia. Kinabukasan, nagtataka si Sylvia dahil normal ang lahat sa paaralan. Walang balita na may natagpuang patay sa labas ng isang classroom. Maging ang dugo sa sahig ay malinis na. Makikitang basa na lang iyon ng tubig na mukhang nilinisan na rin agad. Naisip ni Sylvia na tama ang kanyang ama na hindi na palalaki ng otoridad ang issue kapag nakitang aswang ang natagpo ang mga bangkay. Nagpatuloy muna sa paninirahan sa lugar na iyon ang mag-ama habang ini-enjoy nila ang masarap na pagkain sa lugar. Patuloy rin sila sa pag-iimbestiga kung may mga aswang pa ba na nakatira sa lugar na iyon. At kapag meron, kahit pa sa mga karating barangay, ay pinupuntahan agad nila iyon na mag-ama upang tugisin. Wakas. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.